Mariing dinepensahan ng Finance Department ang paglipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Hindi naman nagpatalo ang petitioners. Alamin natin ang detalye sa agenda report ni Joash Malimba. Nag-uulat ang live mula sa Baguio City. Joash, ano na ang update sa oral arguments ng Korte Suprema tungkol sa issue? Corina, tinapos na ngayong araw yung oral arguments ukol sa supposed transfer ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Wala po kaming nilabag na batas. Nanindigan si Finance Secretary Ralph Recto na legal ang pagtatransfer ng naunang 60 billion pesos mula sa PhilHealth patungong National Treasury. Hindi naman daw kasi pinakialaman ng pamahalaan ang pera ng direct contributors o yung mga mamamayang nagbabayad mismo sa PhilHealth. Sa kanilang naging computation, ang supposed 89.9 billion pesos na kabuuang itatransfer dapat ay galing sa indirect contributions o yung pera na mismong sa pamahalaan nanggagaling. Under the unprogrammed appropriations, 183.1 billion pesos po ang maaaring ibalik ng PhilHealth sa National Treasury. Yet, the DOF exercised a prudent and moral decision to limit the return to the excess, idle, and unused government subsidies from 2021 to 2023 because we did not want to touch the hard-earned contributions of the PhilHealth members. Ayon kay Recto, napunta pa rin naman daw sa health-related projects ang mga pondong nailipat sa National Treasury, kabilang ang aniyay pagbabayad sa mahigit 100 bilyong piso para sa frontliners noong COVID-19 pandemic. Pananaw rin daw ng DOF, ang paggawa ng infrastructure projects tulad ng mga kalsada at tulay ay parte rin ng pag-i-improve ng health sector ng bansa. Nagiging daan daw ito para makapagatid ng mga pasyenteng kailangang dalhin sa ospital. Dagdag pa niya, kung hindi raw nila nasilip ang daan-daang bilyong pisong umano'y unused funds ng PhilHealth, mananatili raw itong unutilized. Pero buwelta ng petitioners, ayon sa Universal Healthcare Act, hindi dapat ginagalaw ang hindi nagagamit na pondo. Pumapasok daw dapat ito sa isang investment reserve fund. Ang isang reserve fund for exclusive use lamang daw ng PhilHealth ayon sa batas. Dagdag pa nila, maraming contributors ang nakakaramdam na hindi nila natatamasa ang angkop na benepisyo ng kanilang contributions. Kung totoo raw na sobra-sobra ang pera, dapat daw ay itaas ang benefits at ibinababa ang premium contributions. If there is excess of the reserves, then it follows, Your Honor, na dapat sinunod nila yung batas. And that is increase benefits and decrease premium contributions, which we didn't see, Your Honor. Ang kinakatakot pa raw ng petitioners, kung matatalo sila, maaari raw itong magbukas ng floodgates kung saan pati ang ibang mga government-owned and controlled corporations baka raw basta-basta na lang kunan ng pera. Pauna nang sinabi ni Recto kahapon na hindi lamang daw PhilHealth ang GOCC na kanilang binusisi bago sila magdesisyon kung saan sila kukuha ng reserve funds. Sadyang PhilHealth daw kasi ang may limpak-limpak na aniyay natutulog na pera. We cannot afford na maging lang tayo, wala nang rule of law, ika nga, no? Bara-bara na lang. Ano pa kaya yung batas? Ano pa ang constitution? It will open the floodgates for other abuses, for other anomalies. Tinapos na ang oral arguments, pero maraming proseso pang pagdadaanan bago tuluyang desisyonan ng Korte Suprema kung maibabalik ba sa PhilHealth ang perang napunta sa National Treasury. Corina, malalim o medyo malalim yung technicalities na naging usapan dito sa Supreme Court sa Baguio City. Pero bottom line, kung daw hahatulan ng Supreme Court na reserve funds yung mga inilipat na pondo papunta sa National Treasury, hindi daw ito maaaring ilipat o gamitin sa ibang mga proyekto ng pamahalaan. In contrast naman, kung fund balance naman, makikita o hahatulan ng Supreme Court yung mga inilipat na pondo, dito daw papasok yung mga legal arguments na maaaring isalin ito sa ibang mga proyekto o mga unappropriated programs ng pamahalaan. Corina. So tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagdinig. May inaasahan na ba tayong timeline kung kailan ilalabas ang desisyon ng Korte Suprema tungkol dito?
Corina, so far concluded na yung oral arguments pero wala pang binibigay na timeline yung Korte Suprema kung kailan natin marireceive yung kanilang mga final decision. Pero sinabi nila sa mga involved parties kanina na kailangan nilang mag-submit ng isang memoranda o ito yung parang pinaka-final cumulative statement ng lahat ng involved parties within a 30-day non-extendable period. Corina. Maraming salamat, Joash Malimban, live nag-uulat mula sa Baguio City.